We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Nakauli na sa Davao City ang mga Davaoenyong estudyante sa Mindanao State University sa Marawi City. Human gisundo sa lokal nga kagamhanan, duha ka adlaw human sa pagpamumba sa gym sa maong universidad. Ani report ni Jandy Esteban. Martes sa buntag, naabot sa Davao City Hall ang 16 ka Davaoenyong estudyante nga nagtungha sa Mindanao State University sa Marawi City human gisundo sa pagpanguna sa Task Force Davao ug Davao City LGU. Human sa pagpamomba gipaabot sa mga estudyante sa LGU nga buot na nila muli tungod sa kahadlok human sa pagpamomba sa gymnasium sa maong tulunghaan atol sa misa niadtong Domingo din anaa sa 11 patay. Sumala sa usa ka third-year BSBA student nga si Farhan, taga Barangay Kabantian, nalipay siya nga luwas siyang nakauli. Dihang nahitabo ang pagpamomba, anaa daw siya sa iyang boarding house nga duol ra sa gymnasium kung asa nahitabo ang pagpamomba. Every one of us, the recent incident has left all of us in shock and fear. So marami sa amin na trauma po talaga sa incident na yun. So gusto po namin na to give us time to rest and heal. Ang maong mga estudyante ipailawom sa stress debriefing. Kausap natin yung mga military units, yung unit na in charge doon sa Marawi, and tinanong natin kung kumusta ang sitwasyon. And nagtanong din tayo sa pamamagitan nila doon sa MSU administration officials. And yun nga, doon na na-develop, doon na nabuo yung plano na sunduin yung mga bata. Mas gipakusgan sab sa TF Davao ang inspection sa mga entry points pasulod sa dakbayan, gidoble kuno nila ang ilahang security measures. Naglagay tayo ng dalawa pang additional fixed checkpoints sa ating mga land borders, especially sa land borders sa north. Meron tayong bagong itinayong fixed checkpoint sa San Isidro, sa Bunawan, and one is in Dakudao, Kalinan. This is to really strengthen, heighten yung alert natin, yung border check natin, border control points natin. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Police Regional Office 10 gipailawom sa full alert status tungod sa nahitabong pagbusikad sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Pasabot, mas hugot nga seguridad ang ginapatuman karon sa tanang utlanan sa Northern Mindanao. Ano ang report? Gikumpirma karon sa Police Regional Office 10 nga nagpatuman sila karon og full alert status sa tibuok rehiyon. But pasabot, tanang personahe sa rehiyon nakaalerto aron mamintinar ang kalinaw sa ilang mga lugar. Ilawom sa mong status, mas pakusgan sab sa kapulisan ang pagpatuman sa balaod, pagsubay sa mga tawong posibleng adunay daotang laraw, ingon man ang pagpatuman og mga surprise checkpoint operations sa mga key areas sa rehiyon. Mas gipakusgan sab ang police visibility sa mga pampublikong lugar. Doon na po kitay coordination, collaboration with other intelligence unit from our counterpart from the Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, and other law enforcement agencies. And doon na po kitay mga monitoring, and of course ang ato ang doon na kitay gipakatag nato ang ato ang mga intelligence operatives for covert operation ni ana. Gawa sa pagpailawom sa full alert status, gisugda na sab sa kapulisan ang Ligtas Paskuhan 2023. Pinaagi niini adunay dugang personahe nga gipakatag sa mga lugar
nga posibleng dagsaon karong holiday season. We already directed our field commanders on the ground to coordinate with their respective mga local government units and sa ato ang mga kasimbahanan, ilabi na sa mga dagkong event nga adunay kalambigitan sa pagsaulog sa Kapaskuhan ug bag-o nga tuig. Panawagan sa otoridad karon ngadto sa katawhan sa rehiyon nga magpabiling magbinantayon og gilayong isumbong sa otoridad ang mga kanudahang tawo o lihok. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pipila ka mga residente ug mga estudyante sa Mindanao State University sa Marawi City nakabati gihapon og kahadlok paglabay sa pipila ka adlaw gikan sa pagbusikad sa gym nga gikamatay sa 4 ka tawo. Saron tang dugang detalye sa live report ni James Pauliap manukad sa Marawi City. James? Sara, Mindanao State University dinhi sa Marawi City gihunong una ang klase alang sa mga psychological interventions nga ipahigayon sa mga estudyante human ang pagbusikad sa bomba niadtong Domingo. Hantod karon, presko pagunog gihapon sa hunahuna ni Amalia Limbona ang nahitabong pagpamomba sa Dimaporo Gymnasium sulod sa MSU Marawi Campus niadtong Domingo. Sumala niya nga pasado alas 7 sa buntag samtang nag-abli kini sa iyang tindahan, kilid lang sa mismong gym. Nabatian niini ang kusog nga pagbusikad. Sa gabi na matutulog ako na pag may narinig akong talagang kinakabahan ako. Akala ko paano na naman, bomba na naman. Pero kailangan pa rin patuloy ma'am, yung negosyo, yung buhay. Kailangan yan eh. Yan yung buhay namin, yan yung namin eh. Hanap buhay namin eh. Samtang ang estudyante nga si Amalia Sultan Bataw, wala kuno makasabot sa iyang gibati, dihang nasaksihan niini gikan sa University Oval ang pagbuto sa bomba sulod sa gym. At first, akala ko may something LPG na sumabog kaya I ask my students na kumalma kayo, huwag kayo magpanic. Let's wait for the instructions. And then yun, nung nakita ko na umuusok na yung gym, dun ko na na-realize. And then yung kasama ko sa ROTC, she came to me running, sabi niya, bakit mo ko iniwan doon? Nakita ko yung mga biktima. Nahadlok man, apan kinahanglan kuno nilang pugso ng ilang kaugalingon nga ibalik sa normal ang ilang pamuyo. Busa nanawagan karon si Amalia sa pamunuan sa Mindanao State University nga hatagan og importansya ang seguridad sa universidad. We cannot really invalidate the fear. Kasi as a student in MSU, I can really say na medyo hindi tight yung safety dito sa campus natin. Kung sasabihin nilang safe, how come a bomb na ipasok sa loob ng Dimaporo Gymnasium, diba? Aminado man sab kuno ang MSU Marawi nga aduna sila kakulangon apan gihimo kuno nila ang tanan aron maprotektahan ang eskwelahan, lakip mga estudyante ug mga residente nga naa sa sulod niini. I don't think may capacity ang university to prevent it. In fact, sometimes hindi enough ang government even to prevent it. So naintindihan namin yung point. Maybe nagpo-point sila sa security ng university. Yes, we could have done something even better. Pero ang idea is we can only do so much based on our capacity. We always go back to the idea na university kami, hindi kami Department of National Defense or PNP. Samtang, temporaryo unang isuspinde sa kadagkuan sa Mindanao State University Marawi Campus ang tanang academic activities sa universidad, human ang nahitabo nga pagbusikad. Sumala ni Attorney Sidik Abantas, ang University Secretary, nga adunay ginaandam ang eskwelahan nga mga psychological interventions alang sa mga nagpabilin nga mga estudyante sa MSU. Yung mga estudyante namin na nandito sa campus, which is majority ng mga estudyante namin na nandito sa campus, will still go to their colleges by instruction of their deans and department heads for psychosocial intervention. So may mga activities na hindi academic. So yun ang gagawin namin this week. Sara, magpagawas kuno ang universidad og usa ka memorandum alang sa mga guidelines sa pagbalik sa ilang opisyal nga klase sunod semana og nasabutan sab kuno sa mga kadagkuan sa eskwelahan nga isibog una ang final examination schedule nila alon sab nga mapangandaman kini sa mga estudyante og nanawagan sila karon sa mga estudyante nga namauli sa ilang lugar nga mobalik na dinhi sa MSU Marawi Campus tungod kontrolado na kuno nila ang sitwasyon. Sara? Okay, daghang salamat, James Paulo Yap.
Gikondena sa Bangsamoro government ang nahitabong pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Samtang gipaniguro sa BARM nga mahatagan og tabang ang tanang biktima sa maong insidente. Ano yung report ni Abby Caballero? I condemn in the strongest terms these atrocious and cowardly acts. Kini ang pamahayag ni BARM Chief Minister Ahud Ibrahim sa nahitabong pagpamomba sa Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City ni adtong December 3 kung asa upat ang patay ug halos 50 ang samdan. Dungan sa pagkondena sa BARM government sa maong hitabo, gipaniguro sab nila nga mahatagan og hustisya ang mga biktima. Gani padayon karon ang investigasyon sa insidente. Personal nga nakigpulong si BARM Chief Minister Ibrahim sa mga opisyal sa 103rd Infantry Brigade sa Lanao del Sur aron hisgutan ang security measures sa probinsya aron malikayan ang samang insidente. We stand firm and united against any form of violence and extremism that threatens the peace and harmony of our society. These responsible are held accountable for their wicked actions. Samtang gipaniguro sab sa BARM government ang tabang alang sa tanang biktima sa pagpamomba. Dunay burial assistance sa mga namatay, libre sab ang pagpatambal sa mga samdan ug gihatagan sila og financial assistance. Padayon karon ang assessment ngadto sa mga biktima ug andam matud pa ang gobyerno nga motabang sa uban pa nilang panginahanglanon. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka mga lumad nga namasko sa Davao City nagrambol. Tungod niini, kapin 400 ka mga lumad nga nagtinir sa syudad ang gipapauli na sa ilang mga lugar. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nagrambol kining grupo sa mga lumad Sabado sa gabi ilawom sa Agdao flyover sa Davao City. Gibutiag ni Police Captain Rizalito Clapis III, Deputy Station Commander sa Santa Ana Police Station sa Superadio, Davao, nga nagagubot ang maong mga lumad nga gikan pa sa Talaingod, Davao del Norte. Tungod wala kini nagkasinabot pagbahin sa kwartang natigom sa ilang pagpanaygon. Ang uban, duna pa'y bit-bit nga panghapak. Makita usab ang uban nga nagninabayay pa. Taod-taod, madungog na ang sirena sa kapulisan ug didto na naundang og kadali ang kagubot. Apan taod-taod, nagsugod na usab ang sinumbagay. Gani bisan nangabot na ang mga pulis, may balik gihapon pag sinumbagay ang maong mga lumad. Nag-standby sila diri sa atong area, may Agdao flyover. Tapos siguro naginom-inom sila, mga kauban na gud sila. O nag-riot sila kay nag-aaway sa kwarta siguro. Sumala sa kapulisan, unom ang ilang nadakpan nga maoy nagpasiugda sa maong kagubot. Busa, pagkabuntag, giistorya mismo sa hepe. Sa Santa Ana Police ang mga lumad nga namuyo ilawom sa Agdao flyover. Hindi mo mag-away diri sa atong syudad, ha? Peaceful man atong syudad. Ayun ninyo, mabarya atong isang adlaw mga inyong kagrupo, mag-away-away. Ha? Nabantayan na doon atong mga anak. Human ni ini, usa-usa nga gipasakay sa dakong truck sa LGU Davao ang anaa sa kapin kung kulang 400 ka mga lumad aron ihatod papauli sa ilang lugar sa Talaingod, Davao del Norte. Gawasan hitabong rayot, dakong risgo matod pa sa mga lumad ilabi na sa mga gagmayng bata ang mamuyo duol sa kalsada. Ginabawal sab sa dakbayan ang magpalimos ug muhatag og limos. Bawal muhatag kay dakpon ang muhatag, di ba? Anyway, naluoy man ta pero sometimes ang atong kaluoy po dili po pwede mo tolerate sa ilaha. Magsige na lang sila ginana, magdala na lang sila triple may magkadaghan sila. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Pipila ka mga school buildings sa Cagayan de Oro City ang nakitaan og mga liki human sa magnitude 7.4 nga linog. Rason nga temporaryong gisuspende sa lokal nga kagamhanan ang klase sa mga pampublikong tunghaan alang sa inspeksyon. Ano ang report? Human nga maigo ang magnitude 7.4 sa hinatuan Surigao del Sur nga nakaapekto sab sa dagkadayang lugar sa Mindanao. Gisundan pa sa mga sunod-sunod nga aftershocks.
Nakitaan og nagkadayang crack o liki ang mga school building sa Cagayan de Oro City. Usa na niini ang Cagayan de Oro City National High School, Junior High School campus sa Barangay Nazareth. Kining usa ka classroom, kita gyud ang pag-crack sa poste. Kita sab ang mga hairline crack sa mga poste sa hallways. Ingon man ang mga crack sa hagdanan, rason nga gibabaga na kini sa school management tungod sa risgo nga hatod. Moabot ngadto sa napulo ka classroom sa City High, Junior High campus ang nakitaan og liki. Nikandak kita og room to room inspection, entire building, i-check yun nato unsa iyang status ug diin ka na atong mga nakita nga aduna gyud no. Automatic kagahapon pag eskwela sa mga bata, gisulod nato sila sa mga classrooms nga nakita gyud nato nga safety sila ug katong mga rooms nga adunay mga cracks, gi-vacate sa nato to way gipasulod. Natipas nga parte sa simento og hilabihan kadako nga crack sa poste. Ingon ane ang atong nakita dinhi sa ikaduhang andana diriya sa SPA building sa Cagayan de Oro City National High School. Kini resulta sa sagunson nga linog nga nasinati dinhi sa lugar. Rason nga nagdeklara ang mayor sa syudad nga undangon usa ang pagtungha sa mga estudyante aron masuta ang structural integrity sa mga school building dinhi sa syudad. Sa maong executive order ni Mayor Rolando Uy, 2 ka adlaw ang gideklarang walay klase gikan December 5 ug 6 kini alang sa post-earthquake damage assessment. Sigon sa LGU, anaa sa 8 ka mga inspection teams ang gipakatag sa syudad nga musuta sa mga school building, public ug private elementary ug secondary schools. Ato na gina-consider during sa briefing nga kanina kung nga ay mga kuan bitaw kanay mga structure o kanay mga kuan classrooms nga considering ka-experience pa tayong mga aftershocks, dili na yun na to sila ipagamit. No? For example, na ay ka na mga possible falling debris pa, aning mga classroom, ato nang ginalikayan. Hinoon sa kabahin sa kadagkuan sa City High, o galing madeklara nga dili na gayud luwas ang mga school building nga adunay pagliki. Paningkamutan kuno nila nga dili kini mahimong babag sa pagtuon sa mga estudyante. Mapangitaan nato na og paagi ma'am kay ang ato ang eskwelahan ubay-ubay man pod ang ato mga classrooms gani kagahapon kung kaya pa nato nga i-fuse ang ang duha ka section gihimo na nato na para ang uban po nga mga bata makasulod gid pod og klaro nga classrooms. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gipailawom na sa state of calamity ang lungsod sa Hinatuan sa Surigao del Sur. Miabot na sa milyon ka pesos ang nadanyo sa lungsod tungod sa linog. Atong sayron ang mga katikaran pinaagi ni Argil Relator nga live manukad sa Hinatuan, Surigao del Sur. Argil. Sara, doon naghihapon tayo na sinati ng mga aftershock apan dili na nga nakakusog sama ni adtong Sabado ug Domingo. Apan ang mga residente, dili gihapon sila magpakumpiyansa sang lead mo bakwit gayud sila voluntarily matag gabi sa mga evacuation grounds. Hinoon ang kining sangguniang bayan sa Hinatuan giaprobahan ang rekomendasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga ipailawom ang lungsod sa state of calamity. Dunga nga ni hapon sulod sa tent sa evacuation ground sa Hinatuan, Surigao del Sur ang pamilyang Kabilin kauban ng ilang mga silingan. Sakayon pa og bangka ang ilang lugar, busa na makwit na sila daan. Kay nahadlok mi sir nga kanang mo balik na pud pagkusog ang linog. Tapos siyempre sa seguridad po namo labi na sa kong mga anak gusto jud nako na makalikas gikan sa isla kay mas delikado pud og dili na makapangandam pa. Voluntaryo nga namakwit ang mga residente pagtungtong na sa gabii. Daw nahimo na nga tent city ang lugar sa dihang gipang-install na ang nga dagkong tents sa DSWD. Sa matag tent, dili moubos sa 5 ka pamilya ang mag-share nga magtiner aron lang dunay katulgan tungod sa kadaghan sab sa mga residente nga namakwit. Sagad kanila kadto mga namuyo duol sa dagat. Dili pud sir, dili pud kakatulog dali-dali kay samok unya taon-taon mag aftershock na pud mangalisang na pud mi asami mukuan mudagan ug unsay mong buhaton. Gitabok sa GMA Regional TV 1 Mindanao sakay sa bangka ang Puro 4 City Tabok Barangay Aquino nga mao'y Pinoy-anan sa kadaghanan sa mga anaa sa evacuation grounds.
Tataw ang kadaghan sa mga balay, labi na kilid sa bukana nga nangadanyos og nidapa na sa tubig. Natunga sab human ni bigay ang atop sa ilang covered court. Sa sobra 20 ka tuig ni Gregorio nga nagpuyo sa lugar, karon pagyud matud pa siya na wad-an og panimalay tungod sa linog. Lisod sab kayo sir nga kanang ingon pa nato nga way ka suportar gamay bisag naa lang gamay mga lansang bagon sa bara. Nga may madawat namo og panalangin okay ra. Ang balay ni Gina nidapa na human ni bigay ang mga pundasyon. Busa nahimon ang kining dalan sanglit ni tabo na kini sa ilang agianan. Among panginabuhian bilyaran namo sir nga damage so na gyud nya pinundar namo to sa pila ka tuig ikan pa sa una almost 20 years more than pa nya karon wala na gyud sir nya ambot magunsa na lang may ani karon. Si Nanay Miriam sayo pa lang mibiya na aron motabok sa evacuation area. Bakwit mi sir kay mahadlo kami mahugmakan mi aning among balay kagugma ko na ra ba na o. Nangabali na mga bris ana sa lagunting lilikado na kung additional paglinog. Panawagan nila. Nanginaot mi nga matabangan mi dinhi kay halos di kay halos hurot gyud mi diri sir nangabagsak ang among kaugalingon pila lang ang nakabarog pero naagyoy diferensya. Gawas sa kabalayan, usa sa istrukturang pinakanadanyos ang tower sa Hinatuan Pag-asa Radar and Synoptic Station. Nakitaan na og liki ang column ug beam sa ilang tower, busa di na kini luwas pa. Danyos na sabmatod pa ang ilang mga kable, waveguide ug uban pa. Sa ngayon wala na dahil marami pong damage sa taas. Enough na muna namin yung nag-shutdown muna tayo ng radar. Dakong kawadon ang pagkadanyo sa mga ekipo. Sanglit usa sila sa nagabato og National Weather Forecast. Sa karon, manual ang ilang ginahimong observation. Kung kaya namin makapag-observe 3 hourly, gagawin po namin. Kapag may mga aftershocks, lumalabas kami. Kaya nagkakaroon ng delay ng transmission ng mga weather observations. Yung mga weather parameters like temperature, pressure, wind, clouds. Gipailaw na sa state of calamity ang Hinatuan. Ana sa hapit 4 million pesos ang ilang calamity fund nga itabang sa mga biktima sa linog. Ang plano namin, isummarize namin lahat yung mga totally damaged at doon kami mag-start. Bibigyan siguro ng mga assistance yung mga totally damaged para magkaroon sila ng at least maka-recover sila ng konti at makapagawa sila ng konting shelters. Gisugdan na sab ang pagpanghatag og food packs gikan sa DSWD sa mga apektadong residente. Nagpahigayon na sab og geologic impact survey ang FIVOLCS sa Hinatuan. Sara, gawa sa mga aftershock na sinati dinhi sa Hinatuan, gitay og sab og magnitude 5.7 nga linog ang lungsod sa Caguait kanihang buntag. Una na nga gitay og magnitude 6.8 ni adtong Lunes ang Caguait. Kana ang latest gikan dinhi sa Surigao del Sur. Sara. Ugay daghang salamat Argil Relator. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Naka-full alert status na sab ang Police Regional Office 12 subay sa nahitabong pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Gipasalig sab sa PRO 12 nga andam sila sa unsamang insidente. Ano ang report ni Justoni Humamil? Human sa naitabong pagpangatake sa mga terorista sa Saka Gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City, gilayong nagpatuman og full alert status ang Police Regional Office 12. Subay niini ang pagpahugot pa sa seguridad sa rehiyon, labi na sa mga lugar nga daghan tao sama sa mga mall, simbahan, public terminal ug uban pa. Mas gipahugtan pa karon ang seguridad sa Tibok Region 12 labi na sa mga checkpoints sa mga boundary sa Soksajan aron masigurong walay makasulod nga daotang elemento. Gawas niya na doon na sa ginapahigayang random checkpoint ang otoridad. With regards to the instruction na full alert, ibig sabihin po ay lahat ay pwede pong i-deploy if ever and if it is necessary. So, yun yung order ng ating regional director. So, yun ang assurance natin sa public na talagang we make sure na maging okay po yung situation. Gani din sa General Santos City, kamatikdan ang hugot nga pagrikisa sa mga otoridad sa mga bagahay sa mga pasahero. Lakip mga sakyanan nga pasulod sa syudad sa matag border checkpoint. Ang pasahero nga si Roselito, gikalipay ang pagpahugot pa sa seguridad. Para
sana nga atong matabo mga kulba nga matabo sa to adri sa Butangan sabog police personnel ang matag designated bus stop aron ba sigurong walay makalusot nga mga daotang elemento. So before mag-alis yung bus sa terminal ay chine-check yan ng ating mga personnel, kasama din yung force multiplier natin. So ini-encourage talaga natin yung mga may-ari ng mga bus na dapat may designated point kasi pwede nating lagyan ng PNP or ng duty doon sa kung saan yung designated point or area nila na pwede lang sila doon mag-stop at magkuha ng passenger. Gipasalig sab sa otoridad nga andam sila kanunay. Apan nanawagan sila nga mamahimong alerto sa kanunay ug i-report gilayon kung adunay makitang kadudahang tao o mga butang, labi na karong holiday season. Rest assured na yung kapulisan po natin ay nakahanda po, patuloy yung kapulisan natin sa pag-maintain ng peace and orders sa ating nasasakupan. We need also to be vigilant of any unusual occurrence. Siyempre, kailangan natin batayan yung mga behavior ng mga tao, baka merong mga unattended belongings. So, Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Mga kapuso, 20 days na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.